Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Hukno na dyan ang building, Lord! Sumampa na sa 61 ang bilang ng mga naitalang namatay matapos na yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Maasim, Sarangani noong June 8. Batay ito sa latest na datos ng Office of the Civil Defense, gayon din patuloy pa rin itong sumasailalim sa validation. 7 sa mga nasawi ang naiulat mula sa Davao Region, habang 54 naman ang sa Soxargen. Samantala, naitala na sa 1,403 ang biglang na mga nasugatan sa malakas na lindol, habang may 4 na po ang patuloy na hinahanap. Aabot naman sa 173,000 na mga pamilya o katumbas ito ng 724,000 na mga individual na naapektuhan ng lindol. Umalo na rin sa 1 billion pesos ang halaga ng naitalang pinsala sa sektor ng infrastruktura, kabilang na ang 54,000 na mga bahay na partially at totally damaged. Pati na ang 725 na infrastructure facilities. Hataw Balita ngayon. Patay ang iba't ibang uri ng mga lamang dagat matapos na umangat ang seabed sa may baybayin sa glan ng Soxargen ng yanigin ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Sa mga larawan na ibinahagi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Soxargen, makikita ang mga patay na isda, kabibe at iba pang uri ng lamang dagat matapos na umangat ang seabed. Ayon sa DNR, June 10 nang makatanggap sila ng ulat hinggil sa nangyaring seabed uplift. 2 araw matapos ang malakas na lindol, agad na nagsagawa ng Coastal Survey ang Community and Environment and Natural Resources Office at ang PAMO Protected Area Rangers, at dito tumambad sa kanilang umangat na seabed at mga patay na lamang dagat. Kinumpirma ng PBOX at DNR na ang malakas na lindol ang dahilan ng coastal uplift. Sinasabing umangat ng 2 metro at na-extend hanggang sa baybayin ng nasa 200 meters ang seabed. Bukod sa bayan ng Glan, naiulat din ang kaparehas na insidente sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Magsasagawa naman ang DNR Soxargen ng scientific assessment, katuwang ang iba pang mga eksperto. Hataw Balita ngayon. Grabe. Bukod sa mga gusali, kalsada, at tulay, ito apektado pa rin pala itong Lamang dagat. mga lamang dagat, mga isda, kabibe at Dahil umangat. umangat. 2 metro ang iniangat nito, kaya maraming namatay na lamang dagat. So pag umangat, ang tendency, kung dati nandoon sila sa tubig, submerged sa tubig, pag umangat, yung tendency, mawawalan sila ng tubig. Kaya siguro nangangamatay. Kabibe, yung mga maliliit na uri ng laman dagat, namatay. Ang panganib niyan, syempre pagka ganyang mga patay na, paalala natin sa ating mga kababayan, hindi pwedeng kainin. Dapat tama yung paalala niyo delikado po. yun. Baka may mga kababayan tayo, mga bata na mamumulot, tapos iuwi sa bahay, yung nanay naman lulutuin yan. So, ibig sabihin, we warn the public na huwag gawin yan dahil hazard yan. Ibig sabihin, health hazard, yung pagkain ng mga lamang dagat na namatay, nalaso, o hindi naman nalasong, kundi, hindi siya fresh. Namatay kasi wala na silang supply ng tubig alat na kung saan yun ang pangunahin nilang kinabubuhay ng mga laman dagat na yun. Dahil 2 feet halos 2 meters is halos mahigit 6 na feet yun. Mataas yun. Napakataas nun. Mataas pa sa akin pag tumayo ako. Oh, I see. Siyempre, Ganong kataas yung itinaas. Pati yung mga mangingisda na umaasa sa dagat, pangunahing maapektuhan dahil magiging malayo yung lalakbayin nila para bunsod nila yung kanilang mga gamit na pangisda na bangka. Okay, tapos pag pinulot mo naman yung mga naiwan doon sa mga pampang,
Halimbawa, di ba, Lunes yung lindol. Ilang araw na yan. So, ibig sabihin, talagang hindi na talaga pwede. Ay, hindi napapakinabangan. Kahit anong laman dagat, tumabot na 1 linggo, hindi napapakinabangan yun, mabaho na yun. I see, maaamoy naman yan. Oo, So, kahit sabi mo pang mga talabayan o mga itong mga iba pang shells, pagka ganong 1 linggo, patay na yun. halimbawa, syempre, nangyari yung lindol, Monday, di ba po? So, anong araw na ngayon? Kung mamumulot yung ibang mga kababayan natin at pagtatyagaan yan, abay talaga naman. Wala na. Mabaho na yun. Okay, so ibig sabihin, Mabaho na hindi yun. sila magkakamali na pulutin yon. Oo, unless ang habol na lang nila yung mismong shell. I see. Kung gusto nila i-recycle yung mga shell, pang lilinisin, pang decorate, yun ang papakinabangan nila. Pero yung laman noon, Hindi na pwede. Hindi na. Ano na Okay. yun? Delikado Mabaho kasi na dyan yun. pagka Kung halimbawa- kinain, tapos ibinenta. Tapos hinugasan yon, binilad or what. Wala, hindi na yun. 1 linggo na yun, mabaho na yun. Okay, so Ang shellfish, mabilis lang naman ang ano yan, masira. Okay, so ibig sabihin, wala tayong pag-aalala doon. Kung dadalhin sa bahay, mamumulot sila at lulutuin, hugasan man yan, sabi nga ni Bernard, talagang mangangamoy pa rin yan. So, mas maigi, huwag kayong mag-gamble. Sa karanasan natin sa BFAR dito sa mga nangyayaring fish kill dati sa Batangas, bagaman sa tabang naman yon, pero matik yun, pagka lumutang yung isda at patay, hindi nila pinapayo talaga na yan kainin pa. Okay, so Pagka lumutang na patay na yung mga isda. grabe. So, antayin natin kung ano yung pang ibang announcement na gagawin ng ahensya na yan. Opo. Samantala, ilang mga lugar sa Sarangani ang nakaranas ng mga pagbaha matapos na makaranas ng malakas na pagulan noong Sabado, June 13. Sa video na ibinahagi ni Raymond Pano Salam, makikita ang pagragasa ng malakas na agos ng baha sa isang sitio sa Maasim, Sarangani. Makikita rin ang mabilis na pag-agos ng tubig sa mga bahay. Problemado naman ang ilang mga residente dahil naapektuhan ng kulay putik na tubig ang balon na kanilang pinagkukunan sana ng malinis na tubig. Bago pa ang malakas sa pagulan at bahang naranasan sa Sarangani noong Sabado, nakaramdam rin ang ng mga pagyanig na magnitude 5.3 na lindol na bahagi pa rin ng aftershocks matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Hataw Balita ngayon. Literal lang sinabing binaha, nilindol na binaha pa 5.3 na aftershocks, napakalakas nun. Tapos sinundan pa nitong mga pagbaha dahil naman sa malakas sa pagbuhos ng ulan. Wala pong bagyo, walang bagyo. Epekto lang yan ng thunderstorms o yung easterlies na paliwanag ng Pag-asa. Yung easterlies, yung mainit na hangin na basa galing dito sa dagat Pasipiko. Yan yung nagdudulot ng yung nakaranas sa matinding pag-ulan nitong Sabado. Kung inabot po kayo, kagaya ko, nung Sabado ng gabi, ay iyan ay dahil na po sa easterlies. Mahirap yung naranasan nitong ating mga kababayan. Pero mo nalindol ka na, binaha ka pa. O yan, doble yung epekto sa kanila, no po? Hindi pa sila nakaka-recover. Tapos ito na naman. Yung mga nakatira sa tent, di ba? Yung mga hindi pa bumabalik dun sa kanilang mga tahanan. They were affected. Oo. Mahirap kasi yun Kung nandun ka sa lugar, kagaya na, no? Ang isa sa naapektuhan, yung balon na pinagkukunan nila ng tubig. Oo, kasi hindi naman madami yung tubig na inumin. Marumi na yung tubig kasi bumahanga, nagkulay putik yung tubig. So, ibig sabihin, kahit na may filtration ka, medyo mahihirapan. Ano po? Matagal yun. Okay. Kaya Filtration kailangan niya equipment. patiningin yung tubig. Lilinisan kung nalagyan ng putik yung balon. So far, yung binaha, wala naman affected na, casualty so far. Wala Yun namang naman ang kagandahan reported. doon. Sa kabila ng mayroon landslide na nangyari sa kanila, walang casualty at hindi na dagdagan yung bilang ng mga casualty doon sa Lindol. Pero ang reality ngayon ay syempre doble yung kanilang inaharap Oo, na saka problema. napakapanganib kasi noon kung halimbawa na lang doon sa lugar na nilindol, may mga nagkaroon ng crack sa lupa. Lalo na sa mga pundasyon na kinatatayuan ng bahay mo. It will Tapos aggravate. doon pa dumaan yung malakas na Yes. agos ng tubig. Posibleng ma-wash out it's either yung bahay mo, yung pundasyon o yung kalsada. Ganun kahirap yun, ganun kadelikado.
Okay. So, mag-aantabay tayo kung ano pang mga tulong na makakarating sa kanila. Kasi nga, sinasabi niyo po kanina, yung tubig. That's one of the problem ng kanilang pagkukunan ng ano. And I do hope na yung mga government officials, LGU, ay wag mahiya. Pwede naman silang mag-contact kahit sa mga pribadong sektor. May balita kasi ako, minsan yung mga LGUs parang gusto nila magkusa din yung mga nasa private sector. Tulong na po kayo. Yung paghingi ng LGU minsan, nahihiya yung, may balita ka ba ng ganyan? Yung mayor nahihiya tawagan si ganito para manghingi ng tulong. Gusto Wala akong naman- direct info na ganun kasi wala akong nakausap later ng mga LGU. may binabanggit na, kayo naman, do something about it. Mag-initiate na rin kayo. Saka sa panahon ngayon, hindi naman kailangan din parang Paalalahanan pa. oo, Mag-effort na lang. nakikita naman pati ng national government, yung pangangailangan ng mga naapektuhang lugar, may kusa naman siguro. Very good. Ayan. Huwag kayong mahiya po. Tawagan nyo para makatulong. Kasi malawak yung pinsala. Oh, eto, mayroon akong balita sa inyo. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, na fake news o hindi totoo ang mga kumakalat na balita hinggil sa umano'y pagtama ng lindol na abot naman sa magnitude 8.2 sa baybayin ng Sarangani. Paliwanag ng PHIVOLCS, ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras o araw, sumalit wala pang teknolohiya makakapagsabi kung kailan ay eksaktong oras o araw ng pagtama nito. Dagdag pa ng PHIVOLCS, ang lindol na nangyari sa Mindanao ay tectonic, ibig sabihin dulot ito ng paggalaw ng Cotabato Trench. At hindi totoo na ito ay dulot na maaktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Paglilinaw ng mga eksperto, walang aktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Ipinaliwanag din ng ahensya na hindi mga active fault ang mga bitak sa may baybayin at bundok, kundi ito ay tinatawag na tension cracks na pwede maging sanhi ng landslide. Para sa tamang impormasyon, pinapayuhan ng PHIVOLCS ang publiko na laging i-check ang kanilang website at official social media accounts. Hataw Balita ngayon. Sa ating mga kababayan, lagi po kung gusto ninyo makakuha ng saktong impormasyon, mukhang nawala yung base ko kung gusto niyo makakuha ng tamang impormasyon, abay tama yon. Doon kayo sa official website ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Matagal na sinasabi po ng PHIVOLCS, yes, magkakaroon tayo ng maraming mga lindol, but to determine when it will happen, there is no available gadget or equipment na pwede magsabi na this day magkakaroon ng lindol. So that's fake news. And we are appealing to those who are doing this. Sana naman sa panahon ngayon na napakaraming problema ang bansa, hindi pa tayo nakaka-recover dyan sa lindol, tumulong na lamang po kayo sa pag-propagate ng mga magagandang balita. Hindi ito fake news na to. Maganda naman yung sinabi mo. Imagine kung ang intensyon mo ay madagdagan lang yung mga nanonood sa'yo. Tapos, mayroon taong maninervyos, mag-create ka ng panic doon sa mga kababayan natin. Isip naman ng tama. Pagpanunuorin nga ako, marami nga akong views. Pero paano? Kung may mga mag-panic dito, matataas yung BP nila, matataranta, hindi makakatulog. Hindi ka rin nakakatulog. Yan na nga yung isang nakikita na nga natin sa marami nating mga kababayan. Siyempre hanggang ngayon talagang yung takot, di ba nandiyan pa rin sa kanila Every time na makakaranas sila ng mga aftershock, nandiyan na yan. Pero para magkaroon pa ng ganitong lalabas na mas matindi na lindol na kanilang kakaharapin at sinasabi nga ganitong araw, hindi nga talaga uubra o hindi makakatulong ito sa mga kababayan natin na naapektuhan itong malakas na lindol dyan sa Mindanao, considering na ayun nga, nagsasaper pa sila hanggang sa ngayon, di ba? Maraming hindi pa rin yata nakaka-recover, hindi makakatulong pagka ganyang may balita na naman na maririnig sila o makakarating sa kanila na mas malakas na lindol dito kumpara dito sa kanilang naranasan. Kaya dapat dyan, kung paanong may mga kinakasuhan ngayon dahil sa di umano ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon,
isama na to sa masasampulan. Para pagka sinakita ng ating mga kababayan, na may nasampulan dahil sa pagkakalat ng ganitong fake news sa panguna ng gobyerno, madadala-dala na tong mga nagpapakalat ng fake news pag na-trace tong mga ganitong Ay, opo. nagpapakalat na kasuhan talaga. Maganda yung sinasabi mo. Talagang pagtuunan ng pansin. Gawain ito ng ibang mga masasamaang budhi na ginagamit yung ibang tao pagkatapos palalabasin din na sila yung gumagawa ng ganong mga promotion. Talagang dapat use it down and pay attention and para at least madala sila sa justice. At huwag natin palampasin. If you have time, dapat magkaroon kayo ng time, i-report ito sa mga otoridad para at least masampulan sila. Yung word na ginamit mo, masampulan. The moment na masampulan yan, baka titino. Kasi may punishment, may penalty. Sa madaling salita, kung ikaw na gumagawa ng ganyan ay masasampulan ka, siguro naman baka magkaroon ka ng lesson. Basta sino man, anuman ang ipinakakalat na fake news, lahat, hindi lang political issues. Pati yung mga ganito nakakaapekto sa maraming tao na dumaan ng trauma, lalo na nakaranas sa malakas na lindol, dapat masampulan din to. Yeah. Speaking of trauma, yung trauma kasi hindi nawawala yan within 24 hours. Yung trauma, kung ikaw bata ka at hindi mo na-address yung trauma mo sa malakas na bagyo, yung malakas na lindol, mayroon nga ako nabalita na nung magkaroon ng lindol doon sa Baguio City, bata pa siya. Hanggang ngayon, dala-dala pa niya. Na-traumatize siya. So every time na may lindol, nanginginig siya. So hindi madali mag-cure ng trauma sa isang tao, lalong-lalo na hindi na-address yan. Kaya please lang doon sa mga gumagawa ng masama, nagpapakalat ng fake news, again, dito sa binabalita na tatama yung isang malakas na lindol, please lang po, magkaroon ng pagkakataon, i-double check po yan sa legit website of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayan. Samantala, muli nang binuksan ngayong araw ang General Santos City Airport para sa commercial flights. Isang linggo matapos itong mapinsala ng malakas na lindol na tumama noong June 8. Samantala, bukas na rin sa motorista ang karamihan sa mga napinsalang National Road at mga tulay sa Mindanao. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Natapos na ang pagsasaayos at masusing pagsusuri sa mga pasilidad ng General Santos City Airport. Partikular na dito ang Passenger Terminal Building na lubhang napinsala ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani kung saan nagkasira-sira at bumagsak ang kisame at dingding ng paliparan. Ayon kay Secretary Giovanni Banoy Lopez, nakapagsagawa na ng kumpletong safety assessment ang Department of Transportation o DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Bunsod nito, inanunsyo na ng kalihim na pwede nang ituloy ngayong araw ng Lunes, June 15, ang commercial operations sa Jensan Airport upang hindi maabala ang biyahe ng mga pasahero. Kinumpirma naman ng CAAP na nagsagawa rin sila ng coordination meeting sa mga airline operator, airport stakeholders at mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng Jensan Airport. Pinapayuhan ng mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company kaugnay ng kanilang flight schedules at travel arrangements. Samantala, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH na patuloy pa rin ang clearing operations at restoration works sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Pangunahin na dito ang mga kalsada at tulay na napinsala ng malakas na lindol. Gayunman, sinabi ng DPWH na karamihan sa mga ito ay muli na ring binuksan sa mga motorista kahit kinukumpleto pa ang pagsasaayos ng iba pang mga infrastruktura. 11 mga kalsada at tulay na ang nadadaanan ng mga motorista kabilang ang Sapu Masla Bridge sa Glan Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City at ilang bahagi ng Malita Jose Aban Santos Road. Passable na rin ang Barangay Margus Road sa Glan Sarangani matapos ang landslide sa lugar, Lampari Bridge sa South Cotabato, Glan Tuluyan Road sa Sarangani at ang parallel na tulay sa Buayan Bridge sa South Cotabato. Bukas na rin ang Detour Road sa Aquino Bridge sa Sarangani at General Santos City Tiboli Soralla Road sa General Santos City, South Cotabato. Habang nadadaanan na rin ng light vehicles ang Bolton Bridge 1 sa Davao City at Davao Sarangani Coastal
National Road sa Don Marcelino, Davao Occidental. Nananatili namang nakasara ang Butulan Bridge sa Davao Occidental. Dagdag pa ng DPWH, tumulong din sila sa pagsasagawa ng assessment at emergency repair works sa mga critical infrastructure tulad ng ospital, health facilities at eskwelahan. Gayon din ang pag-aalis ng debris sa mga pribadong establishment na nagdudulot ng obstruction sa mga kalsada dahil sa lindol. Nagbigay din ang ahensya ng bagong electric fans, extension cords at nagpahiram ng portalets para sa pangangailangan ng mga pasyente at medical personnel ng Glan Medicare Community Hospital sa Sarangani. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DPWH sa iba't ibang sangay ng gobyerno para sa 24/7 na paglilinis, pagsasaayos at paghahatid ng tulong sa rehiyon. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Abiso sa mga motorista, maaaring magkaroon ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo, habang nagbabadya naman ng dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Batay sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ng 4 hanggang 5 piso ang presyo sa kada litro ng diesel, habang nasa 2 hanggang 3 pesos naman ang posibleng maging bawas sa presyo ng kerosene. Samantala, inaasahan naman na magkakaroon ng 50 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina. Ngayong araw, inaasahang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na ipatutupad bukas, June 16. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation na nakikipag-ugnayan na sila sa isang babaeng nag-post sa social media ng kanyang pagkadismaya matapos na masawi ang kanyang asawa na tinanggihan na maka-avail ng benepisyo ng PhilHealth. Bukod sa asawang babae, nakikipag-usap na rin ang PhilHealth sa ospital kung saan sinasabing tinanggihan ang pasyente na maka-avail ng benepisyo. May hataw na balita si Joanne Nano. Naglabas ng pahayag ang Philippine Health Insurance Corporation hinggil sa isang viral post kung saan sinasabing na-deny ang isa sa kanilang miyembro na makapag-avail ng hospital benefits. Sa official statement na inilabas ng PhilHealth, sinabi nito na batid nila ang nasabing viral post at ikinalulungkot nila ang pangyayari. Ayon sa state insurer, agad silang kumilos nang mabalitaan ang insidente at agad ring umano silang nakipag-ugnayan sa asawa ng nasabing PhilHealth member. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa nasabing ospital upang maunawaan ang kabuuan ng insidente. Nag-ugat ang issue matapos na mag-viral sa social media ang post ni Maria Lourdes Sulit hinggil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kanyang post, ibinahagi nito na nasawi ang kanyang asawa na si Marvin mula sa brain hematoma noong June 4. Kwento nito, hindi agad na-admit ang kanyang asawa sa ospital dahil hinihingian sila ng 1 million pesos bilang deposit. Pero dahil wala sila ng ganitong kalaking halaga ng pera, wala silang nagawa hanggang sa kalaunan ay binawian ng buhay ang kanyang asawa. 12:19 a.m. noong June 4 anya nang mamatay ang kanyang mister at na-admit pa dakong 5:59 a.m. Nang dalhin na sa morgue ang katawan ng kanyang asawa, inasikaso na ni Maria Lourdes ang kanilang bill sa ospital at dito laking gulat niya nang malamang umabot pa sa 200,000 pesos ang sinisingil sa kanilang kabayaran. Lumapit anya siya sa PhilHealth sa pag-asang mabibigyan sila ng assistance at mababawasan ang kanyang babayaran sa ospital. Subalit laking gulat ni Lourdes nang sabihin sa kanya na hindi eligible sa PhilHealth benefits ang kanyang asawa dahil wala pa umanong 24 oras na ito ay na-ospital. Giit nito, sa loob ng 25 taon na pagbabayad ng kanyang asawa ng kontribusyon, ang tangi lamang niyang kahilingan ay magamit ng kanyang asawa ang benepisyo sa PhilHealth. Binigyang diin naman ng state insurer na prioridad nila ang kanilang mga miyembro lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula po sa Edmonton, Canada. Global News.
Yes, magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa ating mga kasangbahay. Narito ang ating Global News. Posibleng pirmahan na ngayon ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na inaasahang magwawakas sa mahigit 3 buwang digmaan sa gitnang silangan. Ayon yan kay US President Donald Trump. Gayunman, hindi ito ganap na sinang-ayunan ng Iran at sinabing wala pa silang pinal na desisyon kaugnay ng Memorandum of Understanding. Narito ang hataw na balita. Muling nagpahayag ng positibong pananaw ang Estados Unidos kaugnay ng negosasyon nito sa Iran na layong tapusin na ang digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni US President Donald Trump na nakatakda ng pirmahan ngayong araw ang kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig. Giit pa nito, agad ding muling magiging bukas sa lahat ng mga barko ang Strait of Hormuz sa oras na mapirmahan ang kasunduan. Sinuportahan naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang pahayag ni Trump at sinabing posibleng maisapinal ang kasunduan sa loob ng 24 oras at masundan ito ng mga technical talks sa mga susunod na araw. Nagtungo na rin sa Tehran ang mga negotiator mula sa Qatar upang tumulong sa pagtatapos ng mga natitirang usapin sa kasunduan. Ang Qatar at ang Pakistan ay kabilang sa mga pangunahing tumatayong mediator sa pagitan ng Washington at Tehran. Gayunman, hindi sinang-ayunan ng Iran ang inilatag na timeline ng Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, bagamat nananatiling bukas ang posibilidad na mapirmahan ang kasunduan, hindi pa rin pinal kung kailan ito mangyayari. Sa isang panayam kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, pinag-iingat nito ang media sa pagbuo ng mga espekulasyon na maaaring makaapekto sa tinatakbo ng usapan. برای همینم در توییت خواهش کردم که رسانه‌ها از گمان زنی هایی که میتونه فضا رو واقعا به لحاظ روانی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ بین المللی جوری مشوش بکنه که این فرصت رو به اصطلاح خدشه‌دار بکنه، خودداری بکنن، صبر بکنن، بذارن کار ما با اصول خودش، با منطق خودش جلو بره. وقتی نهایی شد انشالله در Ayon kay Araghchi, isinumite na ang panukalang kasunduan sa Supreme National Security Council ng Iran at kasalukuyan pa itong pinag-aaralan bago maglabas ng pinal na desisyon ang pamahalaan. Ang Supreme National Security Council o SNSC ng Iran ang may full oversight sa umiiral na tigil putukan, gayon din sa negosasyon at maging sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن، روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن. در همه بحث‌ها واقعا دقت شده و فکر می‌کنم که نتیجه کار نتیجه خوبی برای منافع مردم ایران باشه و پیروزی‌های میدانی ما رو تثبیت می‌کنه و این حضور خیابانی رو مردم در خیابان‌ها رو تثبیت می‌کنه. Kabilang sa mga nilalaman ng inaasahang kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagluwag sa ilang economic sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa assets ng bansa at pagpapalawig ng tigil putukan sa loob ng 60 araw habang pinag-uusapan ang mas detalyadong mga issue. Kabilang din sa mga pag-uusap ang magiging kapalaran ng nuclear program ng Iran. Ayon kay Araghchi, sa loob ng 60 araw pagkatapos malagdaan ang paunang kasunduan, pag-uusapan ang mga technical na detalye tungkol sa enriched uranium stockpile ng Iran at iba pang nuclear commitments. من به عنوان بخشی از این، حالا چون بحثمون امروز همین مذاکره بوده، عرض کردم مذاکره مسئولیتش مشخص هست. وزارت امور خارجه هم به عنوان بخشی که کمک میکنه خب روشن هست. میتونم این اطمینان رو بدم که در سطح وزارت امور خارجه اون کارهایی که ما محول شده بوده واقعا نهایت دقت، نهایت وسواس، نهایت احتیاط صورت گرفته. برای همین اصلا قد طول کشیده. این یادداشت تفاهم کلش 2 صفحه نیست، شاید اصلا 1.5 صفحه بشه وقتی تایپ میشه، ولی الان نزدیکش فکر میکنم 2 ماه هست که داره مذاکره میشه. کلمه به کلمش
بند به بندش جمله به جملهش بارها بالا پایین شده. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung mapipirmahan na nga ang kasunduan na magwawakas sa isa sa pinakamatinding sigalot sa gitnang silangan sa mga nakalipas na buwan. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Muling umatake ang Israel sa kabisera ng Lebanon na Beirut, kung saan 3 ang nasawi at 6 pa ang nasugatan sa panibagong airstrike sa isang apartment building sa Dahiyeh District. Nagbabala naman si US President Donald Trump sa Israel, Hezbollah at maging sa Iran na itigil ang mga pag-atake at huwag sayangin ang nalalapit na kasunduang pangkapayapaan sa rehiyon. May hataw na balita si Joanne Nano. Sa kabila ng nalalapit na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, muling nagsagawa ng airstrikes ang Israel sa timog na bahagi ng Beirut, kung saan tinamaan ang isang apartment building sa Dahiyeh, isang kilalang balwarte ng Hezbollah. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, tinarget nila ang mga pasilidad at command center ng Hezbollah bilang ganti sa pagpapaputok ng 3 projectile patungo sa hilagang bahagi ng Israel na itinuturing nitong paglabag sa tigil putukan. Sa inilabas na pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz, iginiit nila na hindi papayag ang Israel na may mga pag-ataking magmumula sa Lebanon patungo sa kanilang teritoryo at patuloy nilang tutugunan ang anumang banta sa kanilang seguridad. Dahil sa pinakabagong airstrike, muling nagsialisa ng mga residente ng Dahiyeh habang makikita ang makapal na usok na bumalot sa bahagi ng kabisera ng Lebanon. Ito na ang ika-4 na pag-atake ng Israel sa Beirut mula nang magkaroon ng tigil putukan noong Abril. Ang pinakahuling pag-atake ay naganap sa panahong nagiging positibo ang takbo ng peace deal sa pagitan ng Washington at Tehran na inaasahang magwawakas sa mahigit 3 buwang sigalot sa gitnang silangan. Dahil sa pinakabagong pag-atake, nagpahayag ng matinding pagkwestiyon ng Iran sa kakayahan ng Estados Unidos na ipatupad ang mga pangako nito sa nalalapit na kasunduan. Ayon kay Iranian Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf, walang saysay ang pagpapatuloy ng peace talks kung hindi mapipigilan ng Washington ang mga hakbang ng Israel sa Lebanon. Aniya, ipinakikita ng pag-atake sa Beirut na maaaring kulang ang kakayahan o kagustuhan ng Estados Unidos na tuparin ang mga pangako nito. Nagpahayag din ng pagtutol ang isa pa sa mga negotiator ng Iran na si Syed Mohammad Marandi na hindi na itutuloy sa ngayon ng Iran ang anumang negosasyon nito sa Estados Unidos habang patuloy ang pag-atake ng Israel sa Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon. Una nang nagbabala ang Iran ng matinding pagganti kung magpapatuloy ang opensiba laban sa Lebanon. Kaugnay nito, nagbabala si US President Donald Trump sa Israel at Iran, gayon din sa grupong Hezbollah na huminto na sa mga pag-atake. Ayon sa US President, hindi dapat nangyari ang pag-atake sa Beirut, lalo na ngayong malapit ng maisapinalang kasunduan sa gitnang silangan. Bagamat kinikilala ni Trump ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito, hindi naman dapat anya itong maging dahilan para mabaliwala ang mahalagang proseso tungo sa kapayapaan. Sa huli, nanawagan si Trump sa lahat ng panig na tumigil sa pag-atake upang mawakasan na ang nagpapatuloy na digmaan. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ni US President Donald Trump na napatay sa isang military strike sa Venezuela si Hector Rastenford Guerrero Flores o mas kilala bilang Nino Guerrero, leader ng grupong Tren de Aragua. Ayon kay Trump, isinagawa ng US Southern Command ang operasyon sa pakikipag-ugnayan umano sa mga otoridad ng Venezuela. Kinumpirma rin ng Pentagon at ng pamahalaan ng Venezuela na napatay si Guerrero sa isang operasyong tumarget sa mga grupong sangkot sa organized crimes. Matagal nang pinatawa ng parusa ng Estados Unidos si Guerrero dahil sa umano'y pagkakasangkot sa drug trafficking, human trafficking, money laundering at iba pang krimen. Itinuturing ng US State Department na isang foreign terrorist organization ang Tren de Aragua na kilala sa operasyon nito sa iba't ibang bansa sa Latin America. Hataw Balita ngayon.
Inalis na ang pangalan ni US President Donald Trump sa gusali ng Kennedy Center for the Performing Arts sa Washington, D.C. Naganap ito matapos magpasya ang korte na iligal ang pagpapalit ng pangalan ng gusali at iginiit na Kongreso lamang ang may kapangyarihang gumawa nito. Ayon sa pamunuan ng Kennedy Center, tinanggal na ang lahat ng pisikal na karatula sa loob at paligid ng gusali na may pangalan ni Trump. Ang Kennedy Center ay muling ibinalik sa orihinal nitong pangalan bilang parangal kay dating Pangulong John F. Kennedy. Hataw Balita ngayon. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-250 anibersaryo ng pagkakatatag ng Estados Unidos, idaraos ngayong araw ang kauna-unahang UFC event sa loob ng White House sa Washington, D.C. May hataw na balita si Joan Nano. Sa isang pambihirang pagkakataon, isang professional mixed martial arts event ang gaganapin sa South Lawn ng White House ngayong araw. Mahigit 4,000 ang inaasahang dadalo sa nasabing event, habang tinatayang 85,000 naman ng mga taga-suporta ang manonood sa kalapit na fan zone. Tinawag na UFC Freedom 250 ang 7 laban na inihanda para sa pagdiriwang na ika-250 anibersaryo ng Amerika. Itinaon din ito sa ika-80 kaarawan ni US President Donald Trump at sa pagdiriwang ng Flag Day ng bansa. Pinangungunahan ni UFC President at kilalang kaibigan ni Trump na si Dana White ang pag-oorganisa ng natatanging event. Tinatayang umaabot sa halos $60 milyong ang nagastos para sa UFC Freedom 250, kabilang ang pagtatayo ng 92-feet metal structure na tinaguriang The Claw. The White House is the people's house. It belongs to the people of the United States. The American 250 celebration belongs to the people of the United States. And there are millions and millions of Americans from all walks of life that are not necessarily attuned to politics or the financial markets or anything else, but they love the sport. And every Saturday, if you got a big event once a month, they're tuning in and they're watching and they host it. For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people. Noong Biyernes ay nilagdaan ni UFC President Dana White at US Secretary of State Marco Rubio ang isang Memorandum of Understanding na naglalayong gamitin ng UFC bilang bahagi ng sports diplomacy program ng Estados Unidos. Ayon kay Rubio, ang magaganap na UFC Freedom 250 ay higit pa sa isang karaniwang sporting event. Naniniwala siya na ito ay magiging daan upang pag-isahin ang mga taong may magkakaibang paniniwala, pinagmulan at pananaw habang nagkakaroon ng pagkakataong magtagpo sa iisang okasyon at magkaroon ng pagkakasundo sa pamamagitan ng sports. We are so divided by so many different things. You know, we get our news from different places, we follow different accounts online, we do everything separate from one another in this country, and I would say increasingly around the world. We are so polarized. There are only a handful of things that bring people together in one place at one time, united by their interest in one thing. We need more of those. We need more of those forums and those settings in which we can bring people together to enjoy something together and find something in common. Dagdag pa ni Rubio, hindi lamang mga UFC fans ang nagpakita ng interes sa natatanging event. Aniya, marami ring mga foreign leader at matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa ang nagpahayag ng pagnanais na makadalo sa UFC Freedom 250 dahil sa natatanging pagkakataon na makapanood ng isang world-class sporting event sa loob mismo ng White House. The number of foreign leaders that want to come to this is unbelievable. It's to the point where we may have a diplomatic crisis. Ngunit hindi lahat ay pabor sa pagdaraos ng event. Isang demanda ang unang inihain upang ipatigil ang UFC fight sa White House dahil sa mga ethical issues kaugnay nito at sa malapit na ugnayan ni Trump kay UFC President Dana White. Gayunman, ibinasura ng hukuman ng hiling na pigilan ang nasabing event. Sa isang survey, lumabas din na 16% ng mga Amerikano lamang ang naniniwalang angkop na idaos ang UFC event sa White House, habang 46% ang nagsabing hindi ito nararapat. Sa kabila ng kritisismo, nakahanda na ang mga organizer para sa kauna-unahang professional sporting event sa kasaysayan ng White House, habang inaasahang magiging isa itong pinag-uusapang bahagi ng pagdiriwang ng America 250. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.
Isang oil tanker na iniuugnay sa tinatawag na Russian Shadow Fleet ang hinarang ng puwersa ng United Kingdom sa English Channel. Ginawa ang operasyon bilang bahagi ng pagsisikap ng Britain at mga kaalyado nito na higpitan ang pagpapatupad ng mga parusa laban sa Russia dahil sa patuloy na digmaan sa Ukraine. May hataw na balita si Krez Pugaban. Nagsagawa ng malawakang operasyon ng mga pwersa ng United Kingdom laban sa oil tanker na Smythros sa English Channel. Hinarang, sinakyan at sinayasat ng Royal Marines ang nasabing tanker na hinihinalang may kaugnayan sa Russian Shadow Fleet. Tumagal ng halos 6 na oras ang operasyon na pinangunahan ng mga Royal Marine Commando at mga opisyal ng National Crime Agency kasama ang suporta ng Royal Air Force at mga barkong pandigma ng Britain. Sa video na inilabas ng British Ministry of Defence, makikitang nag-fast rope mula sa helicopter ang mga armadong sundalo bago nagsagawa ng paghahalughog sa mga silid at pagsusuri sa mga dokumento ng barko. Kasalukuyan nakadaong ang Smythros sa timog na baybayin ng England habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Pinaniniwalaang kabilang ang mga Smythros sa tinatawag na Russian Shadow Fleet, isang network ng daang-daang tanker na ginagamit ng Russia upang maipagpatuloy ang pag-i-export ng langis sa kabila ng mga international sanctions dahil sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa British government, ang Shadow Fleet ang nagdadala ng tinatayang 75% ng langis ng Russia. Base sa mga ulat, umalis ang barko noong June 5 mula sa Ust-Luga Port malapit sa St. Petersburg bago tumawid sa English Channel. Naisailalim na rin ito sa sanctions noong July ng nakaraang taon at ilang beses nang nagpalit ng pangalan at gumagamit ng iba't ibang bandila. Ginawa ang operasyon matapos pahintulutan ng pamahalaan ng United Kingdom ang armed forces nito na magsagawa ng mga boarding operation laban sa mga sanctioned vessels na dumaraan sa kanilang mga katubigan. Layon ng hagbang na putulin ang mga pinagmumulan ng pondo ng Russia para sa digmaan nito sa Ukraine at pahinain ang kakayahan nitong magpatuloy ng mga operasyong militar. Una nang naharang ng puwersa ng France ang isa pang barkong inuugnay din sa Shadow Fleet ng Russia. Samantala, malugod namang tinanggap ng Ukraine ang hagbang ng Britain at nananawagan sa iba pang bansa sa Europa na paigtingin pa ang mga aksyon laban sa mga barkong nagdadala ng langis ng Russia sa kabila ng ipinataw na sanctions. Krez Pugaban, humahataw sa balita ngayon. Nagpapatuloy pa ang tensyon sa Belfast, Northern Ireland kasunod ng mga kaguluhang nagsimula matapos ang isang madugong pananaksak na nag-viral sa social media. Habang patuloy ang mga pag-aalala sa racial violence at anti-immigration sentiments, libo-libo naman ang nagtipon upang manawagan ng pagkakaisa at pagtutol sa racism. May hataw na balita si James Hilario. Libo-libong residente ang dumalo sa isang anti-racism rally sa Belfast sa Northern Ireland matapos ang ilang araw ng kaguluhan at karahasang naranasan sa lungsod. Dala ang mga placard, tinututulan ng mga nagprotesta ang diskriminasyon at nagpahayag ng pakikiisa sa mga may minority ethnic background na naging target ng mga pag-atake sa nakalipas na mga araw. Sumiklab ang mga riot matapos mag-viral ang video ng pananaksak kay Stephen Ogilvie noong June 8. Kalaunan, isang lalaking mula sa Sudan ang kinasuhan kaugnay ng insidente. Pagkatapos ng pag-atake, nagkaroon ng sunod-sunod na kaguluhan kung saan nanunog ang mga rioter ng mga sasakyan at bahay habang ilang pamilya din ang napilitang lumikas. Kahirapan, kakulangan sa trabaho, pabahay at mga serbisyong panlipunan ang nakikitang ilan sa mga nagiging dahilan ng paglaganap ng galit laban sa mga migrante. Lumalabas din sa mga ulat na may ilang loyalist paramilitary groups na nananatiling may impluwensya sa ilang komunidad, bagamat walang ebidensyang sila ang direktang nag-organisa ng mga kaguluhan. Samantala, nagbabala ang mga eksperto na maaaring nagbabago ang anyo ng mga pagkakahati sa Northern Ireland. Sa mga nakalipas na panahon, unti-unting nakikita ang diskriminasyon tungo sa mga dayuhan at mga taong may ibang lahi na nasa bansa.
Sa kabila nito, iginiit ng mga demonstrador na hindi kinakatawan ng mga protester ang nakararaming mamamayan ng Belfast at nananawagan sila ng pagkakaisa upang wag maulit ang kaparehong insidente. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Tinanggihan ng mga mamamayan ng Switzerland ang panukalang limitahan sa 10 milyon ang populasyon ng bansa. Ayon sa resulta ng naganap na botohan, mahigit sa 50% ang tutol na limitahan ang populasyon ng bansa, habang 45% naman ang nagpakita ng suporta sa panukala. Ang panukala ay isinulong ng right-wing Swiss People's Party na matagal nang nananawagan ng paghihigpit sa immigration. Pangamba ng marami na maaaring maapektuhan ang kasunduan ng Switzerland sa European Union hinggil sa malayang paggalaw ng mga manggagawa at kalakalan kung maipatutupad ito. Sa kasalukuyan, nasa 9.1 milyon na ang populasyon ng Switzerland at mahigit sa 25% nito ay mga foreign residents. Ayon sa mga tumutol sa panukala, mahalaga ang mga migrant workers sa mga sektor tulad ng kalusugan, turismo at pangangalaga sa matatanda, gayon din sa ekonomiya ng bansa. Hataw Balita ngayon. Malubhang nasugatan ang isang 35 anyos na babae matapos atakihin ng isang malaking pating habang lumalangoy sa Coogee Beach sa Sydney, Australia. Ayon sa mga otoridad, nabitbit siya palabas ng tubig ng mga sibilyan at agad na nabigyan ng paunang lunas matapos magtamo ng malalalim na sugat sa kanyang mga braso at binti. Dahil sa insidente, pansamantalang isinara sa loob ng 24 oras ang Coogee Beach at iba pang kalapit na dalampasigan habang isinasagawa ang isang safety measure. Isa ito sa sunod-sunod na shark attack sa Australia kung saan ilan na ang nasawi sa magkakahiwalay na insidente nitong mga nakaraang buwan. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. National News. Naniniwala ang isang House Prosecution Panel member na ang Senator Judges na present sa paglilitis ang maaring bumoto sa magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos sigit ni Senator Jinggoy Estrada na hanggat walang pinal na desisyon sa mga kaso laban sa kanya, walang batayan ng mga pahayag na inalisan na siya ng kapangyarihang isagawa ang kanyang constitutional duties gaya ng pagiging Senator Judge sa papalapit na impeachment trial. May hataw na balita si Rosa Licos. Hindi magiging patas para sa dalawang kampo kung wala sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang sinumang Senator Judge, subalit makakaboto pa rin sa paghatol. Ayon ito kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isang miyembro ng House Prosecution Panel. Sa huling pahayag ni Senator Jinggoy Estrada, iginiit nitong hanggat walang pinal na desisyon sa mga kaso laban sa kanya, walang batayan ng mga pahayag na inalisan na siya ng kapangyarihang isagawa ang kanyang constitutional duties gaya ng pagiging Senator Judge sa papalapit na impeachment trial. Alam mo naman natin na from start to finish, I'm sure, unless of course, makalaya agad si Senator Jinggoy nang hindi pa natatapos yung impeachment. But ano naman yung paano naman magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate, wala siya doon, tapos hihingin ng boto niya. So ano naman na paano nagkaroon ng fair justice doon sa ganung sitwasyon? Hindi po ba fair lamang kung sino yung nandoon, sila ang mag-desisyon dahil sila ang nakakapag-observe ng mga demeanor ng mga iuupong testigo, both sa parte namin at sa parte rin ng defense.
Ganito rin ang pananaw ng House Trial spokesperson na si Kabataan Partless Representative Rene Co. Para sa mata ng taong bayan, kailangan andun ang isang senator judge para may quality participation siya sa impeachment trial. Samantala, araw naman ng Sabado nang inunsad ang bantay impeachment ng iba't ibang civil society groups. Layo nitong maisulong ang pakikilahok at pagbabantay ng publiko para matiyak ang pananagutan kaugnay ng impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Duterte panagutin! Duterte panagutin! Sara itising! Duterte panagutin! Sara itising! Impeachment trial, simulan, bantayan! Impeachment trial, simulan, bantayan! Ngayong araw ng Lunes, June 15 naman ang deadline ng paghahain ng pre-trial briefs ng House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Duterte sa Senate Impeachment Court para sa pre-trial conference. Kasabay nito ang pagsusumite ng entry of appearance ng first batch ng private prosecutors at iba pang motion. Tiwala naman si House Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na kahanda ang impeachment court na gawin ang bahagi nito at hinikayat na hayaang sumulong ang proseso. Apela rin nito, hayaang maipresenta ang mga ebidensya at lumabas ang katotohanan. Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon. Kasalukuyang nakatutok ang Senado sa mga paghanda para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga pangunahing tinututukan ay ang magiging bilang ng mga uupong senator judges, lalo pa't naharap sa iba't ibang kontrobersiya ang mga ilang miyembro ng institusyon sa kasalukuyan. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nagpahayag ng pangamba si Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa bilang ng mga senador na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Senator Lacson, kung sakaling hypothetical na hindi bababa sa 9 na senador ang mapasailalim sa preventive suspension dahil sa pagkakasangkot sa flood control project scandal, maaring hindi na sumapat ang bilang nila upang makabuo ng hindi bababa sa 16 na boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson ng paraan upang magampanan pa rin ng ilang senador ang kanilang tungkulin bilang hukom sa nasabing trial. Isa na rito ang paghingi ng permiso sa Sandigan Bayan upang payagang dumalo at bumoto sa trial ang nakadetining senador sa ilalim ng pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kung saan ayon kay Senator Lacson, maaaring magiging senator judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniforme ng PDL sa gabi. Kaugnay nito, iminungkahi niyang pag-aralan kung ang preventive suspension ay sumasaklaw lamang sa kanilang trabaho bilang mambabata sa Senado dahil posibleng hindi kasama sa suspension ang pagganap nila bilang senator judges kung ituturing na hiwalay na entity ang impeachment court sa Senado. Bukod dito, isa pang simpleng option ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial hanggang matapos ang 90-day preventive suspension ng akusadong senador. Samantala, binatikos din ni Senator Lacson ang ideya na tinawag niyang devious na ibaba sa 12 na boto lamang ang kailangan para sa desisyon sa inaasahang trial. Nanindigan siya na dapat sundin ang nakasaad sa konstitusyon na nananatiling 16 na boto ang kailangan para sa conviction, gaano man kaunti ang matirang senador sa loob ng kapulungan. Sa kabila nito, binigyang diin ni Senator Lacson na ang buong usapin ay nananatiling hypothetical o mga teorya lamang sa ngayon, ngunit mahalagang paghandaan ng mga eksperto sa batas sakaling mangyari ang ganitong senaryo. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hinamo ng private school teacher na si John Barry Tayam ang political party na PDP Laban na kumilos kaugnay ng isyu ngayon sa Senado. Si Tayam ang unang naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kilalanin bilang valid quorum ang presensya ng 12 senador noong June 3.
Si Dante Amento humahataw. Hinamon ng gurong si John Baritayam ang partidong PDP Laban na maghain ng sariling legal na aksyon sa Korte Suprema kaugnay ng usapin sa lehitimong pamumuno sa Senado. Iginiit ni Tayam na dapat panindigan ng PDP Laban ang kanilang naunang pahayag na kukwestiyonin ang legalidad ng bagong liderato sa Senado. Since naman po publicly uploaded na po yung aking petisyon, and sila po yung unang nagsabi na iaakyat nila ang issue sa Korte Suprema. But up until now po, natapos na po yung isang buong linggo, ay hindi pa po sila nakakapag-file. So nakakapagtaka. Hanggat walang desisyon ang Korte Suprema, mananatilian niyang hati at lito ang publiko kung sino ang dapat kilalanin na lehitimong grupo sa Senado. Naniniwala siya na ang pakikialam ng mga partidong politikal ay makakatulong upang magkaroon na ng pinal na resolusyon hinggil sa Senate leadership. Nanawagan siya sa ibang mga grupo na huwag magsawalang kibo at makilahok sa legal na proseso upang maayos ang grave abuse of discretion na kanya umanong nakikita sa Senado. Tuloy pa rin naman po yung laban, buhay pa rin po yung kaso. So kung may panibagong petisyon o mayroong magmamotion intervention doon sa aking petition, okay na naman po. Nasa Korte Suprema po yan kung bibigyan po nilang separate na desisyon o di kaya ay i-consolidate nila ang petition na yon. Samantala, inaantabayanan pa ng UNTV News and Rescue ang magiging tugon ng PDP Laban hinggil sa usaping ito. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Balik trabaho na ngayong araw ng Lunes, June 15 ng mga empleyado ng Senado. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, papayagan na muling pumasok sa opisina ang Senate employees pero bawal pa rin ang mga bisita. Nauna nang nagpatupad ng work from home setup sa mga empleyado ng Senado sa gitna ng umano'y banta sa seguridad ng Senate compound. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang mga eksperto at security official na maaaring bahagi ng isang creeping invasion o dahan-dahang pagpapalawak ng impluensya at kontrol ng China ang mga bagong aktibidad na namataan sa Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal. Ayon sa kanila, hindi lamang sa West Philippine Sea umiikot ang usapin, kundi maging sa impormasyon, ekonomiya, diplomasya at iba pang aspeto ng pambansang seguridad. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang floating platform at mga survey equipment na namataan sa Bajo de Masinloc na inilagay ng China. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, matagal nang ginagamit ng China ang estratehiyang tinatawag na creeping invasion o unti-unting pagpapalawak ng presensya ng hindi gumagamit ng direktang puwersang militar. As we speak right now, the government security architecture is working double time sapagkat nakikita natin yung sinasabi natin na creeping invasion. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. Ngunit ayon sa mga security expert at mga opisyal, hindi lamang sa West Philippine Sea umiikot ang usapin. Babala nila, ang ganitong estratehiya ay maaari ring maramdaman sa iba pang larangan ng pambansang seguridad gaya ng impormasyon, ekonomiya, diplomacy at maging sa lokal na pamahalaan. We are getting hit across the political, economic, military, informational, legal, socio-cultural, etc. Dimensions of national power. Lahat tayo tinatamaan doon. Huwag tayong maligaw sa focus, baka doon lamang tayo mapunta sa Bajo de Masinloc or sa maritime domain. Ayon naman kay retired Rear Admiral Romel Ong, nakikita rin nila ang mga pagtatangka na impluwensyahan ng impormasyon, pahinain ng mga alyansa ng Pilipinas sa mga partner countries at palawakin ang impluwensya sa mga sektor tulad ng enerhiya, agrikultura at lokal na pamahalaan. Ang tirada nila sa atin sa energy at saka sa agriculture. Okay? At sa ating mga local government units. Ang area ng pagtunggali natin ngayon nasa national eh. Pero dahan-dahan gumagalaw sila sa local. Okay? Ang hindi natin binabantayan yung yung pagbili ng lupa.
Okay? Kasi butas yung ating regulatory mechanism para sa pagbili ng lupa. Ang biruan na namin dito, na mukhang hindi na biro, baka magising na lang tayo mga 2-3 years from now. Lahat ng beachfront property ng Luzon, tsaka ng Palawan facing South China Sea, baka nabili na nila. Sa usapin naman ng Bajo de Masinloc, sinabi ni Professor J. Batong Bakal na kahalintulad ito ng mga unang hakbang ng China sa Mischief Reef at Fiery Cross Reef na nagsimula sa maliliit na istruktura at kalaunay naging malalaking artificial island at military base. So, alam natin na once inumpisahan nila yan, kayang-kaya nila yan within a year. Matatakpan nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon, no? Kaya concerned din po tayo na hindi dapat maumpisahan man lang yan. Ayon pa kay Batong Bakal, kapag naging ganap na artificial island ang Bajo de Masinloc, maaari itong magsilbing military outpost ng China na malapit sa Luzon at magdudulot ng seryosong banta sa seguridad ng bansa. Dapat talagang hindi natin payagan na mangyari ito dahil magiging talaga yan. Magiging military base na mga 120 nautical miles lang from Manila, Subic, from Luzon essentially. No? So hindi po talaga natin pwedeng tanggapin yun. Yun po ay magiging serious threat sa ating security. Dahil dito, patuloy na ginagamit ng pamahalaan ng Transparency Initiative upang ilantad sa international community ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, mahalaga na malaman ng buong mundo ang mga pangyayari sa Bajo de Masinloc upang mapigilan ang anumang hakbang na maaaring magpalala sa tensyon sa rehiyon. Para tigilan ang mga ganitong gawain at bumalik ulit sa isang negotiating table para pag-usapan natin ito ng mas mapayapa. So, through transparency effort of the NTFWPS, naniniwala tayo ng kahalagahan nito to expose such unlawful activities to the world. Para naman kay retired Rear Admiral Romel Ong, kinakailangang magtakda ang Pilipinas ng malinaw na red line laban sa anumang pagtatangkang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon sa shoal. Babala niya, kapag patuloy na umaatras ang Pilipinas sa bawat hakbang ng China, maaari itong humantong sa pinakakinatatakutang senaryo. Kung hindi tayo mamatigas in a way, doon tayo patungo sa worst case scenario na binanggit ni Dr. J. Katayuan na to ng artificial island eventually. So ang between yung worst case scenario na yon at yung current situation natin ngayon, kailangan natin makabuo ng tamang approach para number one, de-escalate it. Kung hindi kaya de-escalate, enforce yung red line na dapat nating in-enforce in the first place. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Nanindigan si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi siya matitinag ng mga sanksyon na ipinataw ng China laban sa kanya maging sa kanyang pamilya. Ito'y may kaugnayan sa kanyang mga naging pahayag laban sa iligal na aktibidad ng Beijing sa may West Philippine Sea. Ayon pa kay Secretary Teodoro, lalo pa niya ang pagbubutihan ng kanyang trabaho at palalakasin ang pakikipag-ugnayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Muling iginit na opisyal ang pagtatanggol sa soberanya ng ating bansa, gayon din sa anumang banta laban sa ating national security. Binigyang linaw naman ang kalihim na pabor siya sa pagsusulong ng maayos na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, subalit hindi anya pwedeng baliwalain ang pag-aangkin at panghihimasok ng China sa loob ng ating teritoryo. Hataw Balita Ngayon. Samantala, bagamat humingi ng tawad si Ateneo Blue Eagles chair basketball coach Thomas Anthony Tab Baldwin, hindi naman ito tinanggap ng pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, tila nilaglag naman ng asawa ni Coach Tab Baldwin ang kanyang mister dahil sa ginawa umano nitong babala noon sa Ateneo de Manila University. Si Benedict Samson humahataw. Emosyonal na umarap sa publiko si Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Tab Baldwin noong Biyernes, June 12.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ito ng public statement mula nang mangyari ang pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building activity sa Dipakolaw, Aurora. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. Pero ang paghingi ng paumanhin ni Coach Tab Baldwin hindi tinanggap ng pamilya Baterbonia at Adili. Sa pahayag ng nanay ni Rene na si Robilyn Baterbonia, sinabi nito na hindi niya madadala sa paghingi ng tawad ang pagkamatay ng kanyang anak. Ayon kay Robilyn, nais lang anyang malaman kung ano ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Rene dahil bagamat sinasabing aksidente ang nangyari, ay hindi umano ito agad na ipaalam sa kanila bago lumabas ang mga balita sa social media. Sa pahayag naman mula sa pamilya Adili, patuloy silang humihingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak. Ayon sa ama ni Divine na si Elias Adili, hanggang sa ngayon ay labis pa rin ang kanilang paghihinagpis sa malungkot na pangyayari. Samantala, may naging pahayag naman ang nagpakilalang misis ni Coach Tab Baldwin laban sa kanyang asawa. Sa video na ito ni Tudor Klee, isang New Zealand-based lawyer, makikita ang ginawang pahayag ng asawa umano ni Coach Tab na si Epi Calogiru. Aniya, may naging babala na siya noon sa Ateneo de Manila University patungkol kay Coach Tab. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. Ayon pa kay Effie, ang pagkamatay ni Rene at Divine ay maiiwasan sana, kaya't nararapat lang anya na patuloy itong imbestigahan ng mga otoridad. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng Ateneo de Davao University na magkakalob sila ng full scholarship program para sa lahat ng mga kapatid ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia. Sa mensahe ni Ateneo de Davao University President Cariel San Juan, sinabi nitong igagawad nila ang libreng pag-aaral para sa 6 nitong kapatid. Ayon pa sa University President, ito anya ang tanging pangarap ni Rene na mapag-aral ang lahat niyang kapatid kung kaya't nagbakasakali ito sa Maynila. Handa rin pong tumulong ibang Ateneo tulad ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta. Kuya, di ba? Sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. Regional News. Idineklara na ng 9th Infantry Division ng Philippine Army na insurgency-free o wala ng presensya ng New People's Army ang bayan ng San Pascual sa isla ng Borias, Masbate. Sa kabila nito, nananatiling isang hamon sa mga lokal na pamahalaan at sa bumubuo ng security forces na panatilihing insurgency-free ang bayan ng San Pascual. Si Jerry Galicia, humahataw.
Nakamit na ng bayan ng San Pascual ang matagal nang inaasam na magkaroon ng matagalang kapayapaan at maisulong ng tuluyan ang kaunlaran ng pamayanan. Ito sa pamamagitan ng Declaration of Stable Internal Peace and Security Status ng buong bayan ng San Pascual na pinangunahan ng 903rd Brigade 9th ID Philippine Army, pamunuan ng Masbate Police Provincial Office at lokal na pamahalaan ng San Pascual. Mula sa dating mga kaso ng ambush, pagkapasabog at iba pang mga pag-atake na ginagawa ng mga rebeldeng grupo laban sa security forces ng pamahalaan. Ngayon, idineklara ng insurgency-free ang bayan ng San Pascual sa Burias Island sa Masbate. Sabi ko yung ambush at very prone dito po sa aming mga security forces yung frontline. Nung masimento yung mga kalsada, ginawa nila roadside bombing. Tinanim nila sa gilid ng kalsada kasi hindi na makatanim sa kalsada dahil siya tayo. So yun yung maganda rin epekto na nagkaroon ng mga kalsada. Nabawasan yung risk sa buhay ng ating mga security forces lalo during travel. Sa pamamagitan nito, ayon sa Philippine Army, wala nang magiging hadlang para maabot ng mga serbisyo ng gobyerno maging ang mga liblib na lugar ng San Pascual. Habang masaya rin ang mga magsasaka dahil maibababa na nila mula sa bundok ang kanilang mga ani dahil wala nang mangingikil sa kanila na mga armadong grupo. Sabi ng mga senior namin noon, when the road ends, where the road ends, insurgency begin. Kasi yung services hindi mo maitulak. Pero pagka cross na ng kalsada yan, tactically, you have an advantage. As security sector, we can go there immediately. We can relieve and ferry to that places. But government services delivery-wise, mabilis din nadadalang doon ang servisyo ng tao. And at the same time, yung produkto ng tao na ibababa din. Ibababa din kagad. So economically, gumaganda ang buhay. Ayon pa sa mga otoridad, paraan din ito upang makapasok ang mga mamumuhunang negosyante at maisulong ang pagpapayabong ng turismo ng San Pascual, lalo na ang mga nagagandang beaches sa isla. At mga kapartner natin sa Municipal Peace and Order, napapanatili natin ang isang mapayapa, ligtas at maunlad na pamayanan. Ang mga proyektong pang-infrastruktura at patuloy na napag-unlad sa San Pascual ay patunay ng ating pagkakaisa at maayos na pamamahala. Dahil sa kapayapaan at kawalan na insurgency, mas lumakas ang tiwala ng mga namumuhunan at mas nagkaroon ng pagkakataon para sa pag-unlad ng ating bayan. Sa kabila nito, isang malaking hamon pa rin para sa mga sundalo, pulis at LGU na mapanatiling insurgency-free ang kanilang lugar at mapigilan panunumbalik ng mga rebeldeng New People's Army. Ito ay hindi madaling nakuha, kundi napakahabang proseso. Now, the challenge is, how do we maintain it? Paano? Andito na tayo. We have felt peace. Pumunta ka sa bundok, wala nang nangihingi. Yung magsasaka, kung 3 sako ang ani niya, 3 sako na rin yung makukuha niya. Sa ibang bayan, na mayroon pang presence, 3 sako ang aanihin niya, 1 sako lang ang mapupunta sa kanya. Ang aani ng 2 sako, iba. Now, kung ano ang meron ka, andyan na. So the benefit of having peace ay malaki. Pangalawa na ang bayan ng San Pascual sa naideklarang insurgency-free sa isla ng Masbate, bukod pa sa bayan ng Baluda. Jerry Galicia humahataw sa Balita Ngayon. Market Price Watch. At para ihatid sa ating muli ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin nasa Pasig Mega Market, si Mikey Samson live. Live report. Good morning sa iyo, Mikey. Kumusta ang mga presyo ng bilihin dyan sa Pasig Mega Market, Mikey? Good morning, amigos
Sherwin, at isang Monday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. And yes, nandito nga po tayo ngayon sa Pasig Mega Market para muli ay mag-update ng prices sa ating mga kasambahay patungkol sa ating mga pangunahing bilihin kagaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa ating pag-iikot-ikot dito sa Pasig Mega Market ay napag-alaman po natin na ang presyo ng mga bilihin ay nanatili lamang. Hindi ito bumaba at hindi rin naman ito tumaas. Pero isa talaga sa nagiging struggle o problema ng ating mga vendors sa ngayon dahil nga po pumasok na rin tayo sa El Nino ay yung matinding init ng panahon. Nakakaapekto na rin umano ito sa mga paninda ng ating mga vendors kagaya na lamang ng gulay dahil mas madali umano itong natutuyo. Bagaman ganun ang mga pangyayari ay sinisigurado pa rin naman ng ating mga vendors dito sa Pasig Mega Market na maayos ang quality ng kanilang mga produkto. At sa atin nga pong pag-iikot-ikot, narito po ang mga prices na pwede nang ilista ng ating mga kasambahay sa kanila pong mga pamamalengke. Mag-umpisa po tayo sa isda. Para po sa bangus, ang presyo po niya ng 1 kilo ay 160 pesos. Ang tilapia naman po ay nasa 110 pesos ang 1 kilo. Ang galunggong po ay nasa 180 to 200 pesos po ang bawat kilo. Ang tulingan ay nasa 180 pesos per kilo. Ang tamba naman po, bawat kilo ay nasa 100 piso. At ang dalagang bukid ay nasa 220 pesos per kilo. At ang tambakol naman po ay nasa 260 pesos ang bawat kilo. Pagdating naman po sa gulay, ang repolyo po ay nasa 40 pesos ang bawat kilo. Ang sayote po ay nasa 120 pesos per kilo. Ang carrots po ay nagkakahalaga ng 160 pesos per kilo. Ang ampalaya ay nasa 200 pesos per kilo. Ang labanos ay nasa 240 pesos per kilo. Ang cauliflower ay nasa 160 pesos per kilo. Ang sibuyas naman po ay nagkakahalaga ng 140 pesos per kilo. Ang talong ay nasa 100 to 120 pesos per kilo. Ang kamatis ay nasa 60 pesos per kilo. Ang bawang ay nasa 160 pesos per kilo. Ang luya ay nasa 250 per kilo. At ang sitaw, bawat tali naman yan ay nasa 20 pesos. Ang baboy naman po sa pork kasim, nagkakahalaga yan ng 320 pesos. Gayon din ang pork pigi, pareho po na 320 pesos ang kilo. Gayon din ang pork chop. At liempo naman po ay nagkakahalaga ng 380 pesos. At ang giniling ay nasa 320 pesos naman po per kilo. Para naman po sa mga mahilig sa manok, ayan, ang paa po ng manok ay nasa 140 pesos per kilo. Ang quarter legs naman po at ang drumstick at ang chicken liver ay pare-pareho pong nagkakahalaga ng 200 pesos per kilo. At ang Holders chicken po natin ay nasa 180 pesos per kilo. At ito naman po yung madalas namang ipambaon ng ating mga nanay at madaling lutuin, ang itlog. Ang small size po ng itlog, ang tray po niya, ng isang tray ay nagkakahalaga ng 210 pesos. Ang medium, ang isang tray ay nagkakahalaga ng 240. Ang large ay nagkakahalaga ng 255 pesos per tray. At ang extra large naman po ay nasa 270 pesos per tray. Yan po ang mga prices mula dito sa Pasig Mega Market. Para naman po sa ating mga special shoutout, maraming salamat po kay Sonny Gutierrez Vegetable Stall, kay Narisa Punsalan Egg Stall, at syempre po sa suporta po ng ating Special Operating Group ng Pasig Mega Market. At sa atin po nga Market Coordinator si Minda Sional at ang mga mothers and marshals from Pinagbuhatan. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ako po si Mikey Samson. Balik po muna sa inyo, dyan sa studio. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mikey, at shoutout dyan sa mga kasama mo, sa mga kapatid dyan sa Pinagbuhatan, Pasig. Maraming salamat, Mikey Samson, nag-uulat ng live mula dyan sa Pasig Mega Market. Weather News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. In 2026, panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, June 15, 2026.
Tayo minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Yes po, nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan, pero yung nararanasan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating monsoon break, kung saan walang direktang epekto itong southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil panahon pa rin po tayo ng tag-ulan, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad ng malalakas na pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 37 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, at Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayong magpasalamat sa Diyos na mailalang. Sports News. Dito na tayo. Sa layuning makahikayat ng mas marami pang mga Pilipino na nagnanais na maglaro ng sports na fencing. Organized po kahapon na isang grupo ang Mandaluyong Fencing Cup, kung saan ang proceeds nito ay gagamitin para matulungan ang mga baguhan at mga nagnanais na maglaro ng ganitong uri ng sports. Si Benedict Samson humahataw. Kung tipo mo ay sports na nangangailangan ng bilis, koordinasyon at diskarte, marahil baka ang larong fencing ang babagay sa iyo. Wala itong pinipiling edad, mapabata man o matanda ay maaaring makapaglaro nito. Sa lahat ng mga hindi pa naglaro, kung gusto mo nyo ng mga extra activities para sa mga bata, yung hindi lagi nagmo-mobile phone, isa yan sa mga problem natin ngayon, yung mga bata. Pagkagising, phone ka agad, o bigyan natin ng activity yung mga bata like ito, pag-fencingin natin sila. Mayroon itong 3 kategorya. Ang foil na gumagamit ng pinakamagaang na espada at nakakakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagtama ng sword tip sa torso ng kalaban. Ang épée na gumagamit ng pinakamalaki at pinakamabigat na espada at paunahang makatama saan mang bahagi ng katawan ng katunggali. At ang saber na maaaring makakuha ng puntos sa pamamagitan ng slashing sa itaas na bahagi ng katawan o mula baywang hanggang ulo. Isa ang 13 anyos na si Kirsten Kabunyag sa maagang namulat sa sports na fencing. Kwento niya, 2024 siya nagsimulang sumabak sa fencing matapos siyang hikayati ng kanyang nanay. Actually po, kahit pinilit ako, in time, I started to really enjoy the sport and really wanted to give it my all. Kasi yung first medal ko po, silver. At sabi ko, gusto kong bumawi, gusto kong gumaling. Yes, actually, I'm very proud kasi kahit na pinilit ko lang siya to do fencing initially, nag-thrive naman siya sa sports and actually, after less than a year, nag-excel naman siya. So I'm really very proud of her and all her achievements. Bagamat hirap sa una, hindi rin anya nagtagal ay nagustuhan na rin niya ang paglalaro nito.
Kahapon, itinanghal siya bilang first placer sa women's under 15 years old sa isinagawang Mandaluyong Fencing Cup. Champion naman sa seniors men category ang 19 years old na si Jose Faber Cabrera. 8 taong gulang pa lamang si Cabrera nang magsimula siyang maglaro ng fencing. Of course, marami. As you've seen before, SEA Games, we have a lot of our kuya and ates who... So kaya talaga yan, guys. All it takes talaga, like I said before, determination and hard work. That is all you need. Kahit sabihin natin wala kang talent or people say you don't have talent, you work hard. You become determined to win a medal, to prove people na I am more than what you think I am. Pero para kay Coach Marlon Publico, marami anya ang nagdadalawang isip na subukan ng sports na fencing. Kaya naman gusto nilang matulungan ng mga nagnanais at mga baguhan sa larong ito. Sa every barangay dapat ang recruitment ng grassroots. Kasi like nitong Mandaluyong, isa lang ang nag-grassroots sa amin, pero ang dami nito before. 11, pero isa lang natira. Kasi ang mindset is mahal, expensive yung gamit, mahirap. So hindi nagtuloy kasi akala nila gastos nga. Sana maging okay sa public school yung programa ng grassroots program ng Mandaluyong Fencing. Para naman kay Coach Carlo Moserera, hindi malayo na may ilan sa mga baguhan ngayon sa larangang ito ang posibleng mag-uwi ng gintong medalya mula sa mga palarong pambansa o di kaya ay international games. Siyempre masaya tayo dun sa ganung bagay, no? Kasi naging part tayo, kung dun tayo nagsimula sa bata, siyempre di naman nasabi na laging ikaw yung coach niyan, at least naging part ka ng niya, nung pag-progress niya ng bata. So, ikaw yung nagturo sa kanyang ganito. Talagang sa mga coaches, masaya kami na nakikita namin mga estudyante namin na nagiginto, nagme-medal. And dyan, ups and down naman talaga. Minsan, ng mga bata umiiyak yan. Kaya yung ibang, kami mga coaches, tinutulungan din namin sila na i-control yung emotion nila. Yan, isa pa yan ng mga problem na. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa 2 Korinto Kapitulo 9, talatang 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Shoutout ko lang yung mga kapatid natin dyan sa Pasig, nandyan sa roadside 601 kahapon. Napakaganda na pala ng roadside. Marami ng improvement yung mga amenities nila dyan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, June 15, 2026. Ako po inyong amigo, Shervin Kulubong. Shoutout sa mga naulan nung Sabado ng gabi. Kaya mga mababiyahe po, lagi kayong magbabaon ng kapote. At dun sa nagpahiram sa akin ng kapote, kay Jeremias, salamat. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad, 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman si Bernard Danis. May panahon pa para mag-shoutout. Tapos salamatan ko, Joanna, ang ating EP, maraming salamat. Sarah, thank you very much. Of course na rin si Alex, si Marvin, maraming salamat. Justin, sa inyong lahat. Rodrigo, kasama dyan si Belinda Aquino. Of course, dito naman kasama natin si Adrian. And of course, si Christian, kasama din natin si... Birthday ni Jerickson Bunya. Ay, happy birthday, Jerickson. Happy birthday. Happy birthday. Kaya naman. Of course, narito si Ian, kasama si Races, Aljan Lozano, at yung market team natin, si Jose Ibanez, kasama si Judren. Mayroon pa ba tayong nakalimutan? Si Flor Gakutan, yung social media. Sino ba? Mayroon pa? Of course, yung IT department, nariyan si Cardo, nariyan si Arian, si Jasper. Tama ba ako? Jasper? Okay. Mayroon pa ba? Sige, antabay na po kayo. Doon sa mga nakalimutan. Ay, si Adelina de Rueda. Ang nanay ni Brad Bong Rueda. Nandiyan dyan sa Colorado, USA. Magandang umaga po. 3:44 ng hapon dyan. At dito po sa UNTV, Radio La Verdad, UNTV Radio La Verdad 1350.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Oh, baka daw hindi nabanggit si Joy at saka si Ronald at saka si Luel. Ako po si Annie Rantoy. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.